Hello, hello, hello mga kaakaw. Sarap. Ayan, good morning po sa inyong lahat. So today's video ay gagawa po tayo ng ating ginataang manok with papaya. So ayan po yung mga ingredients. Bawang sibuyas, luya, manok kalahating kilo, siling pula, siling green, tapos papaya, and dahon ng malunggay. So, yan nga po, pinagsabay-sabay ko na po yung bawang sibuyas at luya kasi isang kamay lang ang gamit ko. Wala akong stand. So, yan, habang ginigisa ko po yung bawang sibuyas luya, pinagsabay-sabay ko na po siya lutuin sa kunting mantika lang. Konti lang po yung mantika na ginagamit ko dyan kasi nga ayaw ko yung masyadong ma-oily, ganyan. So, ayan. Pag medyo okay na po yung aroma or luto-luto na siya ng konti, pwede na po ilagay yung hinugasan na manok. So yung manok naman dyan, kalahating kilo lang, hinugasan ko na po siya, tapos chinap ko lang ng super maliliit. Ang ginawa ko para maalis yung lansa niya, nung chinap-chop ko na po siya, nilagyan ko ng asin, tapos nilamas-lamas ko, and then hinugasan. So gisahin nyo lang muna po yung papaya, yung manok, sorry. Yan, gisa-gisahin nyo lang muna, tapos palabasin yung kanyang katas, ganyan. Tapos tsaka palang lalagyan ng patis. So yan nga, pagkatapos magisa, tatakpan mo lang konti muna, mga ilang minutes lang naman, 3 to 5 minutes siguro, ganun lang. So, ayan, tinakpan ko muna. And then, pagkatapos nun, medyo okay na, nilagyan ko na siya ng patis. Ayan, konti lang yung patis ha, baka umalat naman. Tapos, nilagyan ko na rin po dyan ng paminta. So, ayan, pamintang durog, tsaka pamintang buo, nilagay ko. Masarap kasi dyan maraming paminta. Tapos, ayan, halu-haluin ulit. Halu-haluin. Tapos, nilagyan ko na rin dyan ng granules na, ang tawag dyan, na pampalasa. So, ayan, umusok-usok. Ganyan. So, wag lang masyadong masabaw ha. Wag nyo lang po lalagyan muna ng sabaw. Kasi, pag ginisa nyo ganyan, isang kutsa muna natin. Tapos, saka palang lalagyan ng patis. Ganon siya. So, ayan nga. Inupo ako. O, ayan. So, nilagyan ko na rin ng granules na powder, yung pampalasa, para kahit papaano maglalasa na yung chicken. So, ayan po. Okay. So, pagka ganyan na, ilalagay na natin yung papaya. Para maluto na rin yung papaya. Halu-haluin nyo lang. Tapos, kumuha po ako ng konting tubig dyan. So, yung sa tubig, siguro kalahating baso lang yan. Hindi ko nilagay lahat kasi magsasabaw siya. Ayaw ko ng masabaw. Tapos, lalagyan ko pa nga ng gatayan. Ayan. Mga ilang minuto lang siguro. Ganon. Halu-haluin nyo lang muna. Pagkatapos na halo-halo, ay di tatakpan ulit para hindi siya masyadong hilaw, para maluto yung papaya niya. So, after 3 minutes, ayan na siya, kumukulo-kulo na. Ilalagay ko naman na yung sili. Yung siling pula, siling green na pahaba, at saka yung siling pula kasi hindi masyadong anghang. So, binali-bali ko muna yung green na yan. Oh. So, yan po. And then, pag medyo okay na siyang ganyan, halu-haluin nyo lang para, ang tawag doon, umano yung lumasa. Lumasa po yung kanyang sili. Yan. So, ganyan lang ginawa ko. Huwag masyadong matubig ha, pag nagluto kayo. Ayaw ko talaga yung sobrang matubig niya kasi lalagyan natin ng gata after. So, ganyan ulit. Pinakulo-kulo ko ulit. And then,
nung medyo naluluto na po siya, nilagay ko na rin yung dahon ng malunggay. Kasi para maluto na siya. Ayan. Tapos, ayan, pag luto-luto na siya, medyo luto na, halu-haluin nyo naman. Ganon. Huwag nyo masyadong lutuin yung gulay kasi hindi naman siya masarap pagka tawag dito, blabsak. And tsaka hindi naman masyadong naaano yan, no? Yung dahon ng malunggay. Hindi siya masyadong nalulusaw. Hindi siya nalulusaw. And then, tinakpan ko uli, konti lang. Tapos, yun na nga. Ang nilagay ko naman doon sa gata ay 2 tasa na maligamgam. Ayan. So, lalagyan ko na siya niyan ng gata. Totoong gata po yan, yung pinipiga pa. So, hindi siya yung ano nga yun? Yung gata sa mga lata or gata sa mga pouch, hindi. So, bumili po kami ng totoong gata para gatain. Mga 2 baso lang yan. Tapos yan nga, huwag yung tatakpan. Pag naglagay na kayo ng gata na ganyan, huwag yung tatakpan. Para yung lapot ng gata, maganda pa rin. So, yan na nga. Pinakulo ko lang siya ng mga 2 to 3 minutes. Okay na siya. So, ayan. Tapos nilagyan ko na ng pampalasang asin. Kunting asin. Ayan. Medyo natatabangan pa nga ako dyan kasi madami yung gata, 'di ba? So, ang gata kasi na totoo medyo matamis. So, yun nga, hinalo-halo ko na. Nilagyan ko ng konting asin. Tapos, nilagyan ko pa dyan ng patis. Kasi nga po, ay konti lang yung alat. So, i-adjust nyo na lang kung ano yung gusto nyong alat. Ganon. Tapos, yan. O, diba? Sarap. O, konti pa yung ano. Tapos nilagyan ko pa rin ng konting yan. Na konti lang, nakakuntian kasi ako dun sa asin na nalagay ko. Hindi naman sobrang dami kasi. Tama lang. Kasi yung gata, pag fresh gata, tumatamis po siya. Ayan, matamis yung pagkakalasa niya. Okay. So, yan na. Luto na yan. O, yan na po yung patis. Konting patis lang. Oh, to, ganun lang. Tapos, pagkatapos nyan, haluin nyo uli, and then serve na. O, diba? Napakaganda nyan. Ang sarap ng, mga kaakaw. Alam nyo ba, sa amin sa Baler, pag sinabing akaw, sarap. Ganon. So, yan na yun. Diba? Ang sarap niyan. Akaw, ang sarap. Ganyan sa amin sa Aurora, sa Baler. Kaya, ayun. Isubukan nyo rin po. Pwede nyo po ibenta. Pwede kayong magbenta. Pwede din kayong ang tawag dito, pansarili lang. Tapos, tikman nyo na rin. Kung okay sa panlasa nyo, pag okay na, go na. O, diba? Tapos, yun na nga. O, tapos na tayo dyan. So, i-plating na natin. Pwede naman yung wag masyadong maalat, ha? O, yan na po. Tapos, eto na siya. Thank you so much for watching.